Tayo po idadako ng mga minamahal sa pinakamalahagang bahagi ng ating panambahan sa araw na ito, mga minamahal. At akin ko po kayong inanyang tumayo lahat, mga minamahal. At upang yung magbigay galang sa atin ng Diyos, natin dalahin ng ating beloved ordained preacher, Fred Diasis. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. God bless you, beloved preacher, brother Birds, Alvaro. Muli natin malipinong tayo po yung manalangin. Hallelujah, hallelujah. Maraming salamat, Malapit Jesus, sa iyong tamis na banal na presensya, iyong pinadama at sumanak sa hapong ito. Salamat, Malapit sa paglangis niyo sa mga pag-awitan, sa mga patutuo, sa mga awitan ng Jesus Finest Generation Choir, mga tugtugan, instrumentalist, ilang isan. Sa pagbibigay, salamat po sa mga anak ni matatapat. Sa pag-aaral salita, malapay naman ikaw magpala. Sa ganakin lang akong magawa, umasalamat ko sa inyo. Sa ang dalangin aming ginagalang, Malapastor. Bless the children once again through your word, O God. Bless us through your word. At aming sinasaway lahat kayo ng kaaway. I bind of Satan in the name of Jesus. Demons na bilipan doubts. Cast out right now in the name of Jesus. In the name of Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Uli nating malapay noon, una sa lahat. Nais ko po muna magbigay ng mataas na pagpupuri, magsamba sa ating pinakamamahal na Pinisus, ang ating Diyos na buhay, tagapagligtas. I'd like also to give double honor and respect the beloved Pastor, Evangelist Will Distad Almeida, the end-time prophet of our loving God. And we always remember and cherish the blessed memories of our beloved Assistant Pastor, Linus Almeida, our beloved Mama Dear, sa kanilang mga beloved children. Nabati ko rin lahat ating mga beloved preachers, beloved workers, mga instrumentalists, mga awit, sa ating mga webcast viewers, at sa inyong lahat, minamahal, ating minamahal mga kapatiran, magandang hapon po, puli natin mga Panginoon. Kindly. The book of Nehemiah, chapter 4, verse 1 up to 9. Dito po sa aklat ni Nehemias, Kapitulo po 4, ang talata po ay 1 hanggang 9, minamahal. Nasulat ng ganito. Ngunit nangyari na nang mabalitaan ni Sanballat na aming itinayo ang kuta, siya'y nag-init at nagalit na mainam at tinuya ang mga Hudyo. At siya'y nagsalita sa harap ng kaniyang mga kapatid at ng hukbo ng Samaria at nagsabi, anong ginagawa nitong mahihinang Hudyo? Magpakatibay ba sila? Hahain ba sila? Wawakasan ba nila sa isang araw? Kanila bang bubuhayin ang mga bato na mula sa mga bunton ng dumi? Dangang nagagsunog na ang mga yaon. Si Tobias nga na Amonita ay nasa tabi niya at sinabi niya, bagamat siya'y nangatatayo, kung ang isang sora ay sumampa, ibabagsak ang kanilang mga batong kuta. Dinggin mo, O aming Diyos, sapagkat kami ay hinamak, at ibalik mo ang kanilang pagdusta sa kanilang sariling ulo, at ibigay mo sila sa pagkasamsam sa isang lupain sa pagkabihag. At huwag mong ikubli ang kanilang kasamaan, at huwag mong pawiin ang kanilang kasalanan sa harap mo, sapagkat kanilang minungkahi ka sa galit sa harap ng mga manggagawa. At sa gayoy aming itinayo ang kuta, at ang buong kuta ay nahusay hanggang sa kalahatian ng taas niyaon, sapagkat ang bayan ay nagkaroon ng kaloobang gumawa. Ngunit nangyari na nang mabalitaan ni Sanballat at ni Tobias at ng mga taga-Arabia at ng mga Amonita at ng Asdodita ay ipinatuloy
ang paghuhusay ng mga kuta ng Jerusalem. At ang mga sira ay pinasimulang tinakpan. Sila nga'y nangag-init na mainam. At nagsipagbanta silang lahat na magkakasama upang magsiparoon at magsilaban sa Jerusalem at upang manggulo roon. Ngunit kami ay nagsidalangin sa aming Diyos at naglagay ng bantay laban sa kanila araw at gabi dahil sa kanila. Amen. Mahal, kung isa-isahin natin lahat yan, one of the attacks of the enemy, kung isa-isahin natin talata na yan, is discouragement. Isa sa mga atake ng kaaway sa anak ng Diyos ay discouragement. Isa po yan sa one of his effective weapons. May mga sandata po yung kaaway natin. At yung pinaka-epektibo niyang sandata yung discouragement. I-discourage ang anak ng Diyos. Katulad dito sa binasa natin, itatayo yung templo sa Jerusalem. So, mayroon pong namalasakit si Nehemiah, Ezra. Ito po yung mga tao na inudyokan ng Diyos para itayo yung templo na nawasak. The temple that was broken. Nawasak po yan. At kailangan nila itayo para doon ay sambahin ang Diyos na Israel. Amen? Nung nalaman ito, may binanggit pa yung mga tao dito, Sanbalat, pangalan Sanbalat, at saka si Tobias. Nung nalaman na itatay yung templo, nagalit sila. So, alam natin yung taktika ng kaaway. Patungkol sa Kingdom of God in our time, patungkol sa pagtatayo ng Kingdom of God, lahat gagawin ng kaaway to discourage the Christians. Amen? Noong araw, naalala ko ng mga bata pa kami sa pastoral house, yung trials pa masyadong gawain ng Jesus Miracle Crusade, sa panguna natin, inagalang mga pastor. Nag-announce po ang ating mga pastor na magkukrusada tayo. Kasi through crusades, marami pong kaluluwa ang maliligtas. Amen? Kailangan ihayo ang ebanghelyo, ilabas para marinig ng mga tao. Kasi ang ebanghelyo, yan lang ang pag-asa ng mga tao sa mundo. Simula noon hanggang ngayon. There's only one hope in the world today. The world today is in chaos, sobrang kaguluhan, kahirapan, maraming mga famines, mga salot. Pero dapat malaman ng mga tao, isa lang ang pag-asa sa mundo. The gospel of Jesus Christ. The power of God unto salvation. The power of God. The gospel is the power of God unto salvation. Sa Biblia kasi, pag sinabing salvation o pagliligtas, hindi lang po isang tinutukoy. Hindi lang yung kaligtasan mula sa apoy ng impyerno. Hindi lamang po yung tinutukoy. Sa Biblia, pag sinabing salvation, salvation from problems, salvation from poverty, salvation from sickness. Yan po yung tinutukoy sa Biblia. Kaligtasan sa kahirapan, kaligtasan sa problema, kaligtasan sa mga kriminal. Yan po lang tinutukoy sa salvation sa Biblia. And higit sa lahat, kaligtasan sa apoy ng impyerno at parang tao magmamana ng buhay na wala hanggan sa piling ng ating mahalapan. So napakahalaga sa mga nakakilala sa mga Pinoon
It is a must that the gospel must be proclaimed in every corner of this world. At yan po ang inutos ng mahal na pastor sa man of God, ang mahal na Panginoon, inutos sa man of God ang ating mahal na pastor. Yung trials bang gawain ito, inuusig tayo. Maraming nag-uusig. Maraming nambubuli. Jesus on a crusade? Mahirap lang yan. Paano kayo mga krusada sa television? Minsan ginagamit pa mga nangangaral din. Nangangaral din ang salita ng Diyos. Pero sila nagsasabi, magkakrusada kayo? Saan kayo kukuha ng inyong support? Wala naman kayong mga foreign supporters. Ang sabi para pastor, ang Diyos ang aming supporter. Amen? Sabi ng pastor, hindi kami umaasa sa mga missionary. Bakit? Tao lang yan. Sabi ng Biblia, huwag kang umasa sa tao. Umasa ka sa Diyos na buhay na makapangyarihan. In honor ng mahal na Panginoon ang panampalataya ng ating mahal na pastor. 40 years ago, na mahal, yung gawain, akala mo naglalaro lang. Kaya nga inuusig, binabato. Pero after how many years, tumahimik yung mga nag-usig, napahiya sila. Bakit? Hindi mo pwede kalabanin ang totoong gawain ng mahal na Panginoon. You cannot kick against the prick. Pag sinalaban mo ang matuwid, ang totoong gawain ng Diyos, ang tunay na man of God, ating mga pastor, din mga totoong anak ng Diyos, pag kinalaban mo, ikaw ang masasaktan. Amen? Ikaw masasaktan. Dahil ang iglesia ay isinahintulad sa isang tinik. Ang tinik, pag sinipa mo, ikaw ang masasaktan. Marami po nagsira dito, minamahal, pero lahat sila ay napahiya. Because this is not the church of man, this is the church of God. Yan mo, ito nagtatayo ng templo during the Old Testament, during the time of Nehemiah. Ayan. Nagalit sila habang tinatayo yung templo. Dapat matuwa sila dahil yung nasirang templo ay inaayos ng mga taong mayroong pasanin. Amen? Dapat matuwa sila. Pero nagalit sila. So, hindi naman sila yan. Pinapakita ng Biblia how Satan works. Paano ang Satanas kumikilos. Kakalabanin niya yung mga tinatayo, yung iglesia, yung kingdom of God, yung nagpapatuloy na itayo ang karera ng Diyos, minamahal, itayo ang katuwiran, itayo yung tama, ipangaral ang Ebanghelyo, pinipigil ng kaawayan through discouragement. Minamahal, marami naninira dito noong araw pa. Kahit mga pastor, sinisiraan. Mga tao sa television, sinisira mga pastor. Minamahal. Pero, ang gawain ng Diyos, lalong dumami, lalong maraming nagtas, lalong maraming himala ang pinakita ng ating malapit. Ayan. Ngunit nangyari ng mabalitaan ni Sanballat nang aming itinayo ang kuta, siya'y nag-init at nagalit sa amin at tinuya ang mga Hudyo. Tinatayo yung templo, nagalit. Ano bang sabi dyan sa verse 8 sa Tagalog? Nehemias, Kapitulo 4, ang Dito talata na po. lang. Yeah. At nagsipagbanta silang lahat na magkakasama upang magsiparoon at magsilaban sa Jerusalem at upang manggulo roon. Tingnan mo. Tinatayo kasi yung templo eh. Sa templo kasi minamahal, sa lumang tipan, pag sinabing templo, yun po yung literal na templo.
Yung literal na templo na building, tinatayo. In our time, hindi na po literal, yung templo. Ang templo po, tayo na pang templo. Mga Kristiyano na nagsama-sama, dati-rating maraming problema, dati may sakit, may mga nabubuhay sa kasalanan, ngayon po, pinagsama-sama, binago ng Diyos, pinagaling ang sakit, pinagpala, we are the temple of God. Amen? Nung araw, literal na templo. Ngayon po, mga Kristiyano na po ang tinutukoy na templo. But, the principle is the same. Kung paano yung templo na literal, inuusig para wag itayo, dinidiscourage sa mga nagtatayo, ngayon din, hanggang ngayon, dinidiscourage din, at inuusig yung mga nagtatayo ng templo, kasama ng man of God, ating mga pastor, pilit na ibabagsak na mga taong, sino mga tao na yan? Kahit sino, pwede gamitin ng kaaway to destroy sa mga nagtatayo ng templo. Kasi mga pastor, maraming gusto ibagsak eh. Maraming gusto magbagsak eh, nung araw pa. Iba mga Kristiyano, kuno rin. Marami gagamitin. Mga rebelde, gusto saktan natin mga pastor. Nandun kami. Sa Luneta, pinambaril natin mga pastor. Gusto nilang alisin ang mga pastor. Pero hindi mo kaya ang mga taong sumusunod sa kalooban ng Diyos. Hindi mo kaya. Ikaw ang masasaktan. Hindi mo kaya. Kahit sino ka pa sa buong mundo. Kahit ikaw pa the most powerful man in the world. You cannot fight against the church of Jesus Christ. Walang pwede lumaban sa tunay na gawain ng Diyos. Kaya mga anak ng Diyos, pinagpala kayo. Huwag kayo magpadala sa mga discouragement. Sabi ng mga pastor, may nananakot sa inyo. Huwag kayo matakot. Sila ang matatakbo. Bakit? Kasama mo ang Diyos. If God be with you, who can be against you? Ako takot yung malang pinakita rito, minamahal. Although may mga pagsubok tayo, kasama yan. Kasama yan. Hindi po pwede walang pagsubok ang paglilingkod sa malapit. May mga pagsubok. Mayroon din atake ng kaaway. Minsan may mga Kristiyano nahirapan, may mga na-discourage because of the attacks of the enemy. At si David sa Biblia, David complains to the Lord. Nagreklamo siya. Ay maraming umaatake sa kanya. Basahin mo na natin, bago tuloy. The book of Psalms chapter 55, verse 7. Dito po sa aklat ng Salmo kapitulo po 55, versikulo po 7 hanggang sa 15. Narito, kung magkagay-gagala ako sa malayo, ako'y titigil sa ilang. Ako'y magmamadaling sisilong mula sa malakas na hangin at bagyo. Ipahamak mo, O Panginoon, guluhin mo ang kanilang wika, sapagkat ako'y nakakita ng pangdadahas at pag-aaway sa bayan. Araw at gabi ay nagsisilingid sila sa mga kuta niyaon. Kasamaan man at kahirapan ay nasa gitna rin niyaon. Kasamaan ay nasa gitna niyaon. Ang pagpigati at pagdaya ay hindi umiiwalay sa kanilang lansangan, sapagkat hindi kaaway ang dumuwahagi sa akin. Aking nyasanang nabata, ni hindi rin ang nagtatanim sa akin, ang nagmamalaki laban sa akin. Nagtayo nga sana ako sa kanya. 13, kundi ikaw, lalaki na kagaya ko, aking kasama at aking kaibigang matalik. Tayo ay maligayang nagpapayuhang magkasama. Tayo lumalakad na magkaakbay sa bahay ng Diyos. Dumating nawang bigla sa kanila ang kamatayan, mababanawa silang buhay sa Sheol, sapagkat kasamaan ay nasa kanilang tahanan sa gitna nila. Amen. Sa Biblia malinaw, may mga tao hindi nakakatulog hanggat hindi sila nakakasakit ng kanilang kapwa. Mayroon mga taong ganyan. Mahal. Mayroon mga tao hindi nakakatulog hanggat hindi yung iba ibinabagsak. Hindi ako may sabi yan, Biblia. Pero sabi nga naman na Panginoon,
Huwag kayong gumanti na masama sa masama. Amen? Ako ang gaganti. Marami lang ganyan dito. Gusto siraan ang ating mga pastor. Ano nangyari? Meron nga doon sa gawain pa nung araw, pinagtataga yung tinataga yung inupuan ng mga pastor, tinaga ng dalawang tao. Dalawang mga siga nung araw. Nakaparada yung pulpera ng service ng church nung araw. Pulpera pa, nag-isang pulpera, isang sasakyan. Nakaparada, dumaan yung dalawang taga-usig ng gawain ito. Pinagtataga yung inupuan ng mga pastor. Diba? Wala namang ginagawa mga pastor, kundi mangaral, ibigin ang mga tao, pangalan ng Ebanghelyo, pag-ibig sa kapwa, nanalangin araw at gabi para ang mga tao ay magbabago, para isulat ang pangalan sa aklat ng buhay. Pinagtatagang upuan. Anong nangyari? Oras lang lumipas, oras lang. Bumalik yung dalawa. Silang dalawa nagtagaan, patay. Diba? Yung dalawang tumaga, after mga 1 hour, silang dalawa nagtagaan. Ora mismo, patay yung dalawa. Nakakatakot, minamahal. Yung mga taong walang ginagawa naman sa'yo, gagawin mo na masama. Ang Diyos ang gaganti. Sinabi ng Biblia. Huwag na huwag kang gagawa sa mga taong walang ginagawa sa'yo. Nang masama, gagawin mo ng masama yung walang ginagawa sa'yo. Sisirain mo yung walang ginagawa sa'yo. Kawawa ka! Sabi ng Pinoon, vengeance is mine. Ako ang magiganti. E may gumagawa sila masama, hayaan mo lang. Sabi ng pastor, no? Kasi hindi nagagawa, hindi nawawala yung mga misunderstanding minsan. Sa mga Christians, nalapit sa mga pastor. Sabi ng pastor, hayaan mo lang gumagawa sa inyo. Magpuri ka lang sa mga Pinoon. May nang-agrabyado sa'yo, babayaan mo, magpuri ka lang. Bahala ang Diyos. Totoo, minamahal. Totoo. Totoo. May nang-agrabyado sa'yo, Diyos ang bahala. Magpuri ka lang sa mahal na Panginoon. Amen? Amen? Praise the Lord! Kawawa kayo na nagpapagamit sa kaaway. Gusto nyo sirain ang gawain ng mga Panginoon. Gusto nyo sirain yung mga taong nagsusumikap maglingkod sa mga Panginoon. Kawawa ka. Isang araw, yung ginagawa mo, babalik sa'yo. Maraming beses pa babalik sa'yo. Why? Hindi tao ang sinisira mo. Diyos ang sinisira mo. Amen? Pinagpala kayo. Pinagpala tayo. Dahil dito, tayo, ang ating sandata ay hindi Armalite, hindi Almas, hindi patalim. Ang ating sandata ay pag-ibig, Word of God, salita ng Diyos. Ang dami na. Nung araw po, ang daming gustong magsira sa gawain ng mahal na Pinoon. Lahat sila napahamak. Lahat sila napahamak. Gusto magsira sa gawain ng mahal na Pinoon. Gusto i-discourage ang mga naglilingkod sa mahal na Pinoon. Gusto sirain. Kawawa sila. Lahat sila napahamak. Bago dumating sa'yo yan, ikaw na gusto magsira sa gawain, bago dumating sa'yo yung kapahamakan, magsisi ka na. God loves you. Mahal ka ng Diyos. Bago dumating sa'yo, magsisi ka na para maligtas ka at magmana ka ng buhay na wala hanggan. Amen? Ayan, si David, ay binasa natin kanina, sa 55:7. Narito, kung magkagayoy, gagala ako sa malayo, ako'y titigil sa ilang, sa 8. Pakibilis yung paglipat ng mga versikulo para mabilis tayo. Ako'y magmamadaling sisilong mula sa malakas na hangin at bagyo. Ipahamak mo. Ito si David kasi inuusig. Inuusig siya, wala naman siya ginagawa. Lahat ng ginagawa niya ay magpuri, sumunod sa Panginoon. Pero sabi ng kaya, grabe ang ano niya. Hindi siya nagko-complain sa tao. He is pouring his complaint before the Lord. Hindi siya nagpo-complain dahil nagagalit siya, no. Kanyang binubuhos ang kanyang nasa masakit na kalooban doon sa mahal na Panginoon. Tama yan. Pag mayroon mga gumagawa, uusig sa atin, wala tayong ibang gagawin, kundi
ibuhos natin ang ating kalooban sa mahal na Panginoon. Yun, nanalangin sa David. Ayan, inuusig sa wala sang kasalanan. Ipahamak mo, Panginoon, at guluhin mo ang kanilang wika. Sabagat ako'y nakakita ng pangdadahas at pag-aaway sa bayan. Araw at gabi ay nagsisiligid sila sa mga kuta niyaon, kasamaan man at kahirapan ay sa gitna rin niyaon. Kasamaan ay nasa gitna niyaon, ang pagpipighati at pagdaraya ay hindi humiwalay sa kanilang mga lansangan. Sapagkat hindi kaaway ang dumadahagi sa akin, hindi raw kaaway, sabi ni David. Hindi naman kaaway dumadahagi sa akin. Sabi. Akin mga sanang nabata. Akin nga sanang nabata. Kung kaaway nga raw, ibig sabihin, kung hindi mga anak ng Diyos yung umuusay sa Kanya, sabi, mababato ko yan. Hindi rin ang mga nagtatanim sa akin ang nagmamalaki laban sa akin. Nagtago nga sana ako sa Kanya. 13. Kundi ikaw, lalaki na kagaya ko, aking kasama sa aking kaibigan, matalik. Tayo ay maligayang nagpapahuyang magkasama. Tayo ay lumalakad sa mag-akbay sa bahay ng Diyos. Ibig sabihin na David, yung umuusay sa kanya, mga kasama rin niya. Diba? Kasama rin niya. Sabi namin, kung mga unbelievers ito, madali ko ito matitiis, kaya naintindihan ko unbelievers. Kaso, mga kasama ko to eh. Kaakbay ko to sa pagsamba. Sabi ni David. Yeah, he complains. He's pouring his complaint before the Lord. Dumating nawang bigla sa kanila ang kamatayan. Tignan mo? Nakakatakot. Nakakatakot. Minamahal. Nakakatakot. Nakakatakot. May number 1 sumisira sa atin dito sa gawain ng mga Pinoong araw pa sa television. Yoro, alam niyo na kung sino yon. Hindi. Halos murahin ang mga pastor. Ako mismo na narinig ko sa TV. Grabe ang pag-usay. Alam mo ang pagpahinuhon ng mga Pinoong, napakahaba. Pero dumating ang araw na pinutol siya ng mga Pinoong. Binigyan siya ng chance. How many years? Walang nangyari sa kanya masama. Pero hindi siya tumitigil, hindi siya nagbago. Anong nangyari? Sa Biblia. Basta nalulugod ka sa kalikuan, hindi ka nagbabago, nanatili ka sa mali, isang araw, you will be cut off. Hindi ako may sabi niyan, ang Biblia. It is a warning to everyone. Sa mga unbelievers, kahit sa ibang manampalataya, sa mga hindi manampalataya, itigil mo na ang iyong pamumuhay na masama. Lumayo ka na sa kalikuan. Lumabuhay ka na matuwid. Magbago ka. Magsisi ka. Dahil ang Diyos mo ay gusto ka iligtas. Ayaw ng Diyos na may mapahamak. Ngunit, kung hindi ka magbabago, wala sa magagawa. He is giving a chance to everyone. Lahat binibigyan ng chance sa mga Pinoon. Pero kung sa kabila na marami ng paalala sa iyo, hindi ka magbabago, one day, you will be cut off. Yan ang sinasabi ng Biblia. The principle is the same. From the Old Testament up to the New Testament, hindi po nababago ang prinsipyo ng Diyos. In fact, mas mahigpit pa nga ngayon, kung tuusin mo. This is the time of grace, pero mas mahigpit kung babasahin mo ang Biblia. Nung araw, ang tawag siyo murderer. Pag physically, pinatay mo yung tao. Pinatay mo na ba? Pinalo mo, sinaksak mo. Ang tawag siyo murderer. Pero sa ating panahon, mas mahigpit. Nagalit ka lang, nalubugan ang araw, yung galit mo hindi nawala, ang tawag siyo murderer. Ano mas mahirap? Mas mahigpit yan, di ba? Kasi time of grace eh. Time ng biyaya. Ibig sabihin, niligtas ka na. Kahit makasalanan ka. Dinala ka na sa gawain ng Diyos para maligtas ka. Mas mahigpit ang malapit nun. Mag-iingat na tayo. Amen? Nung araw, pag hindi ka sumiping
Pag sumibing ka physical, hindi mo asawa, ang tawag sa'yo, mangangalunya. Di ba? Pero ngayon, tumingin ka lang na may pagnanasa, ang tawag sa'yo, nangangalunya. Ano mas mahigpit? Noon o ngayon? Mas mahigpit ngayon. Di ba? Why? Dahil binayayaan ka na kasi. Tagalangit ka na kasi. Amen? Ibig sabihin, mag-ingat ka. Matindi ang biyaya binigay ko sa iyo. Huwag mong sasayangin yan. Ingatan mo lahat ang aking mga palatuntunan. Yan ang meaning. Mahigpit siya kasi nga, pag-ibig nga para hindi tayo mawala sa kanyang kalooban. Ganon. We have to realize and understand the progression of the Word of God. Nandiyan lahat sa Word of God. Pinagpala tayo, pinagpala kayo, dahil tayo na sa biyaya. Hindi tayo perfect, nagkakamali tayo. Pero pag nagsisisi ka, ora mismo, pinapatawad yan ng ating malapit. Yan ang biyaya. Ang ayaw lang ng Diyos yung, hindi ka na umalis doon. Ulit-ulit mo na lang, habitual, ginagawa na lang natin isang bagay na masama sa harapan ng Diyos. Yun ang ayaw niya. Pero kung nagkamali ka, hindi problema yan kasi lahat nagkakamali. Ang mahalaga, marunong kang magpakumbaba at magsisi. Amen? Kasi maraming nagkakasala, ayaw magsisi. Maraming nagkakasala, ayaw magbago. Ayun ang kawawa. Pero sa atin dito, nasa katotohanan, alam natin ang salita ng Diyos. Nagkakamali tayo, nagsisisi tayo agad. Hallelujah! Amen? Purihin ang malapit. Verse 15. Dumating nawang bigla sa kanila ang kamatayan, mababa nawa silang buhay sa Sheol sapagkat kasamaan ay sa kanilang tahanan sa gitna nila. 16. Tungkol sa akin, ay tatawa ako sa Diyos at ililigtas ako ng Panginoon. Diba? Nakakatakot. Nakakatakot. In our time, yung kamatayan kasi pinag-usapan, dalawang klaseng kamatayan. Physical and spiritual. Nakakatakot na kamatayan, yung hindi mo na madama ang presensya ng Diyos. Nakakatakot yun. Amen? Hindi mo na alam ang gagawin mo. Meron kasi mga nangyari nung araw pa, mga naging Kristiyano na ayaw magbago. Ano nangyari sa Biblia? Kasi Pablo sinasabi, baka maging reprobate mind ka na. Kasi ma-reprobate, hindi mo na alam kasi ulit-ulit mo lang ginagawa eh. Hindi mo na alam ginagawa mo. Yun ang nakakatakot. Akala mo, yung ginagawa mo mabuti yung pala, mali na. Akala mo tama. Kasi ayaw mo na humingi ng payo eh. Ayaw mo na tumanggap ng payo. Yun ang tatawag na kamatayan sa spiritual. Pabayaan ka na ng Diyos, bahala ka. Sabi mo, bahala ka na. Ang tawag doon, kamatayan spiritual. Ibig sabihin, kamatayan sa inautang kasi, ibig sabihin kamatayan, puputulin na ng Diyos. Yun ibig sabihin. Pero may pag-asa pa rin, Ganun ka sa kanan, may pag-asa pa rin. Basta mangako ka na ikaw ay magbabago na ngayon, hindi ka na magkakasala. Minamahal, may pag-asa ka pa din. Ganyan. Pero kung despite maraming paalalang malapinon, ayaw mong makinig sa tinig ng Diyos, nakakatakot yan. Minamahal, nakakatakot yan. Pero salamat dito sa gawain ng tunay na malapinon, lahat ng mga Kristiyano dito ay marunong magpakumbaba. Kaya nga tayo pinagpala. Amen? Diba sa praise the Lord? Diba ang dami natin mga pagsubok na dinaanan? Dami. Napakadaming pagsubok. God always starts with humble beginning. Humble beginning po lahat tayo. Nagsimula tayo sa humble beginning. Amen? Humble beginning. Nagsimula tayo sa maraming pagsubok, maraming kahirapan. Diba? Mga testimony mga kapatid natin pinagpala. Isa na dyan, beloved Sir Jocelyn Frank, beloved Brother Ferde Alvaro. Kanina, mga testimony na rin ninyo. Humble beginning. Diba? Beloved Brother Ferde.
Natutulog lamang sila sa mga box ng kamatis sa palengke. Minamahal. Ngayon po, sila na may-ari ng palengke. Palapakan natin, malapay. Hallelujah! Amen! Ganyan ang Diyos. Beloved Sister Jocelyn and beloved husband, narinig ko matotoo, galing sa pagsubok. May mga time na walang pagkain. Pero ngayon, ako mismo witness, nakita ko yung business nila. Mahal. Talagang, totoo ang Diyos, mapagpalang Diyos. Diba? Mapagpala na mahal na Pinoy. Yun ang sinasabi man na pastor. Basta matiisin ka, tuloy ka lang, kahit na may pagsubok, isang araw, itataas ka ng ating mahal na Pinoy. Ganyan ang Diyos. He will always start with small beginning, humble beginning, para malalhati mo na may Diyos pala talaga. Hindi sa sarili nating diskarte, hindi sa sarili nating programa, kundi sa plano ng mahal na Panginoon. Pag tayo'y nag-abide, sumunod lamang sa plano ng mahal na Panginoon, isang araw, magpapalain ka ng lubusan. At ang dami pinagpala dito. Mga hindi pa pinagpala, huwag kayong mag-alala. Papunta na kayo doon. Huwag kayong mapapagod. Huwag kayong susuko. Amen? Huwag kayong susuko. Kabagan naman ang Pinoon. Kami po na yung mga gagawa, 1983. Lagi kong ako, hindi ko makalimutan yan. Nasabi ko sa inyo, for how many years, walang pagkain sa pastoral house. Pag sinabi namin, Mama there, sinulat sa blackboard, habang nagpupuri kami bago matapos, ibabalandra yung blackboard sa harap namin. Ano, kasulat ang pangalan, sino ang kasama sa lamay? Pag mayroon lamay, Pagkasama ang pangalan namin, grabe ang talo namin sa tuwa. Thank you, Lord, kasama kami sa lamay. Alam mo bakit? Doon lang kami makakain, may pagkain talaga doon, may biskwit. Totoo yan. Mga biskwit, pinagpipistahan namin yan. Kaya tuwang-tuwa kami pagkasama kami sa lamay. Kasi sa pastoral, araw at gabi, walang pagkain. Ilang taon. Pero sabi natin, beloved, mga pastor, beloved, mama there, mga workers, beloved, mga anak. Anak pang tawag sa amin. Mga anak, isang araw, magsasawa kayo sa pagpapala. Makakarit na kayo sa iba't ibang mga bansa. Makakarating hindi nga kami nakapunta sa Mindanao kasi walang pamasahe. Nung araw, krusada sa Mindanao, ang kinuha namin na ticket papunta sa Kapauwi, yung pinakamura. Sa barko kasi barko lang nung araw kami. Economy, mayroon economy, may cabin, may first class, mga aircon, may tourist class. Kami, economy, yung pinakamura. Ano pinakamura? Pagkainan, nakapila ka, napakahaba. Ganun sa barko. Bago ka makakain, ako po, halos mag-collapse ka na sa gutom. Kasi haba ng pila. Doon sa mga tourist class, mga first class, naku, may sarili sila namin. May mga waiter pa. Kami, ilang oras kami nakapila doon. Dadadala kami yung plato. Tapos pag bigay sa'yo, isang ganun lang, isang itlog na maliit, yun lang pala, pinila mo. Pero tuwang-tuwa kami, bakit? Nandoon kasama natin ang ating mahal na Panginoon. The Lord, the God of all comfort. Pag nagsasalita natin, mga pastor, Mama Der, grabe ang tuwa namin. We are comforted. Salamat, may mamalabulang sa Malapinon. Nagtatanggol sa amin every now and then. Mga anak, huwag kayong mag-alala, huwag kayong malungkot. Isang araw, pagpapalain kayo. Yun ang aming hinawakan. Hallelujah. Very powerful ang kailangang sinasabi. Dahil punong-puno ng love. Huwag kayong mapapagod. Mga sakripisyo ninyo, papalitan ng Diyos yan ng maraming pagpapala. Naku, isang pauwi kami, galing kami sa Mindanao, galing sa Cruzada, yung ticket ko nawala. Pag nawala yan, sisingilin ka panibago. Yan ang patakaran sa barko.
Inawala ang ticket ko, di ko malaman. Naku, nandyan ang inspector. Ang dami nag-inspect. Ang dami nila. Sinusuyod talaga yung mga tulugan namin. Sinusuyod dyan. Inspector, ang dami. Ticket ko, di ko makita. Yan, ano yung babayan namin? Halos, nangutang lang kami para makauwi. Wala kami extra money talaga. Wala talaga extra. Wala talaga. Magkano ang mamasay sa barko nung araw? Mga 350. Ngayon, 5,000 na yata. Economy yun ha. Economy, pinakamura. Kung saan ang napakainit sa barko. Tuwang-tuwa kami pag mapasok ng hangin. At least hanginan kami. Nawala yung ticket ko. Anong ginawa ko? Humikit na ako. Hindi ko makita. Ayun, yan na. Lord, bahala ka na. Wala talagang pambayad. Sigurado may iwan ako sa barko. Hindi ako makakauwi. Pagbaba namin sa pier, sa Manila, hindi ako makauwi. Hindi ako bitawan kasi wala akong ticket eh. Unless nababayaran ko. Ano yung babayad ko? Alam mo, pag pikit ko ngayon, pikit na ako, nagdadaanan ng inspector, hindi ako nakikita. Katabi ko, narinig ko, ticket po, ma'am, ticket sir. Ako po nakapikit. Wala, di ako kinakalabit. Hanggang sa lampas sila lahat. Lumampas lahat. Hanggang sa dumating kami sa Pier ng Manila, sa North Harbor. Wala pong nag-ask. Wala po nanghingi ng ticket ko. Wala po. Kaya, buhay ang Diyos. Amen? Ganyan naman ang Pino, mapaghimala. Kaya, yun ang katuwaan. Alam mo, yung mga pagsubok pala, isang mga stepping stones yan para lumago ang pananampalataya at lalo kang magpuri, magpasalamat sa Malapelo. Basta matiisin pala talaga, pagpapalain ka natin Malapelo. Sabi natin, Pastor Ren, Mama Jen, makakarating kayo sa iba't ibang mga bansa. My God. Nangyari na nga. Ngayon, ng ibang lingkod, nakarating na rin sa ibang bansa para mangaral ng Ebanghelyo ng ating Malapelo. Amen? Mga Chinese, nakikinig sa atin. Andun kami sa Hong Kong. Nakikinig yung mga Chinese. Nahihirap pala pangaralan ng mga Chinese. Hindi marunong mag-English. Yung English natin, medyo palipit na nga. Yung kaharap natin, lalong di marunong. Hindi kami nagkaintindihan. Ngaral kami doon. Yung mga kapatiran, pagdating namin doon, grabe, pakain dito, pakain doon. Nag-away-away yung kapatiran. Bakit inunahan nyo kami pakainin yung mga worker? Kami naman. Grabe pagpapala, di ba? Nung araw wala makain ngayon. Nag-agagawan para pakainin. Hallelujah! Amen? Yan ang pagpapala, sinasabi natin, like parents of the Lord. Kaya may namahal, pinagpala tayo. Nandito tayo sa totoong gawain ng Malapelo. Hindi ka mananatili sa kalagayan mo na mahirap, kalagayan mo na mabigyan ng problema. Hindi ka mananatili dyan. Sundin mo lang, sinasabi ng man of God. Isang araw, pagpapalain ka ng ating Malapelo. Grabe. May interpreter kami na kapatiran, marunong mag-Chinese kaunti. You attend. Sabi ko, you attend. Kalimutan yung address natin doon sa gawain natin. Sabi, Chinese at Chinese. Sabi Chinese, iling. Di ba marunong ka mag-Chinese? Bakit iling ng Chinese? Sabi, hindi raw niya maintindihan eh. Di ko, ako kausap, ako. Binisaya ko. Tambong ka sa among sinabi. Tamo, naintindihan ng Bisaya. Pabiro ko lang yun, pero tango ng Chinese. Talagang totoo ating Malapelo. Hallelujah! Wala yung posible. Tapos mamaya, nung uyan na kami, kinalabit siya nung sinisira namin sa Chinese sa restaurant. Kasi tingin sa amin habang kumakain kami. Mamaya nagtanong, bakit daw kami nanalang? Ba't daw nagtaas ang kamay? Doon kami nagsimula ang mangaral. Bakit daw nakataas ang kamay sa restaurant? Yung daming tao nakataas, kami na nakataas. Wala sa kanila yun. Yun, nanalangin kami. So, naging curious yung mga Chinese. Sabi, ano yun? Bakit? Sino ba yan? Ay, mga born again. Ganyan sa kanila. Nung pauwi na kami, yung Binisaya ako nagtango, sabi, saan yung gawain daw? Saan yung... Di ba? Puri na ating Malapelo. Talagang, in God, there's nothing impossible. Behind the tears, there is a blessing. Sa likod ng mga pagluha natin, maraming pagpapala. Amen?
Nung araw, paggawain, lumuluha na kami. Paggawain noon, lumuluha kami. Way back 1983, 84, 85, 86, 87, 5 taon. Pag panahon ng samba, lumuluha kami. Alam mo saan? Lumuluha kami, anong suotin namin? Oh, ano kayo suotin ko? Anong suotin ko? Yung damit yun, di pa nalaban eh. Di pa nalaban eh. Sa pera muna. Ito nga suot, yung hiramin, ito suot ko din. Sabi nung kasamang korker. Kaya lumuluha kami. Napakainit tayo sa mga Pilipino. Lord, paano kayo makasamba? Nakalimutan laban yung damit. So, hanap ka dyan na mahiraman. Yan ang buhay namin nung araw. Problema, lumuluha kami, anong susuotin? Lumuluha, pag gutom na gutom, walang pagkain. Pero, totoo ang sinabi naman ng pastor, isang araw, magsasawa kayo sa pagpapala. Amen? Nangyari na nga. Yan, ang problema naman tayo sa kapipili. Ano kayo susuotin ko sa kapipili? Pinapawisan naman tayo. Ano susuotin ko sa dami ng damit? Sa dami ng pagpapala? Di ba? Ang daming ginagamit ng Diyos eh. Maraming utusan ng Diyos, bigyan ka ng ganito. Sabi ko, bakit yung pinagpala? Kasi yan ang prayer ng ating mga pastor. Kaya pinagpala tayo. Salamat nga pala sa, hindi ko na makalimutan. Alam mo, pasalamat ako sa birthday ko ngayon na napakatagal na panahon nila. 1983, anong year na ngayon? 2021, ilang taon na yan? Ilang taon na yan? Ha? Almost 40 years na yata yun, mula noon. 30 plus na, malapit na. 38 years na yata yun. Hindi ako nagkamali sa computation. Nung araw, pag birthday namin, fasting kami. Yan namin ginagawa, pag birthday, paalam mo na kami. Parang sulat. Wala pang cellphone noon, sulat lang kami. Sulat. Wala pa, Pastor, Mama dear. Fasting po muna kami. Bakit, anak? Wala naman tayong krusada. Hindi. Birthday ko kasi. Sinabi ng Mama dear, di mo maintindihan, matutuwa o iyak eh. Gusto ba nila magbigay sa amin, regalo, wala rin naman ibibigay. Dahil pagsubok talaga eh, wala nga babae ng kuryente eh. Bakit yan ba? Birthday po. Bakit? Kailangan mag-fast eh. Magpapasalamat naman sa mga Pinoy na nakarating kami sa ganitong birthday. Pero ngayon po, inamahal, di pa nga dumarating yung araw ng birthday natin. Thank you, God bless you. Maraming ginagamit, nag-aabot. Thank you so much, inamahal. Hindi po sa prayer ko yan, sa prayer ng Mala Pastor. Pinag-aabot, kung ano-ano pinag-aabot, pinamahal. Thank you, God bless you. Appreciated po yan. Kahit mga Father's Day, Mother's Day, salamat sa mga kapatid na ginagamit. Sabi ko nga sa kanila, parang sila, pagpalain kayo, yan ay sa unang panalangin ng mga pastor. Kasi noong araw, kami po ay naglalakad lang. Naglalakad lang kami. Mahayo kami noon, naglalakad. Papunta, pauwi, naglalakad. Pagdating sa pastoral, walang pagkain. Pawis na pawis, walang pagkain. Ilamahal. Ilang taon, ganyan ang buhay namin. Pero, pag nakita namin mga pastor dahil mamadir na, nakangiti sa amin, napawi lahat ang aming pagod. Tunay na mga tao ng Diyos. Tunay na pinagpala. Walang reklamo sila. May nag-uusig, may ano. Sila'y nagpupuri lang araw at gabi. Yun ang aming natutuhan sa kanila. Yung makatira ka lang sa pastoral at natuto ka para sa akin, that is a great blessing. How to live na nagsusumikap, maglingkod sa malapit. Yan nakita ko sa ating beloved parents and the Lord. Hindi mo sila makikita na nalulungkot, hindi mo sila makikita. Pero daming problema ha. Ang sinasabi naman ng pastor, sige, maghayo tayo, magkrusada. Tingnan mo, magkrusada? Ang daming problema, magkrusada tayo. Ganyan sa Biblia. Ito si Nanay Maya, may problema, inuusig, pinapatigil, tuloy ang pagtayo ng templo. Yan pala ang sekreto, minamahal. Gusto mo pagpapalain, maraming kaligayahan, mapupuntahan mo,
Ano mga problema ngayon? Problema lang yan. Ituloy mo ang paglilingkod mo. Ituloy mo ang pagpupuri mo. Ituloy mo ang paglakad mo na matuwid sa harapan ng ating anak. Alam mo, there are times na bilang tao, ako, ito, birthday ko naman, patutuo ko na rin sa inyo. There are times na, Lord, gusto ko, hindi ba ako mag-ordinaryong Christian na lang? Maraming times na ganyan. Sinasabi ko sa beloved wife, hindi naman tayo mag-ordinary Christian lang. Alam mo bakit sinasabi ka? Sa dami ng pagsubok. Sa dami na ibabato sa'yo, kaliwat kanan. Lalo na sa probinsya kami, naku po, hindi lang bato na salita, batong totoo talaga ibabato sa'yo. Mayroon ng bato na salita na masasakit, mayroon pang bato na lalaki, ibabato sa'yo. Sabi ko, pwede naman tayo mag-ordinary lang siguro. Isibukan ko. Sabi ko, subukan natin sandali. Ordinary kami. Kaya hindi ako nagpaalam. Sige, ordinary muna tayo. Sa probinsya kami na-assign eh. Umuwi kami sa Manila, hindi na kami uwi sa pastoral. Hindi alam naman ang pastor. Akala na sa probinsya na kami, nandito na kami. Umuwi muna kami doon sa kamag-anak. Pagdating sa kamag-anak, inuusig din kami. Naku, saan tayo pupunta nito? Inuusig ka na sa church, inuusig ka na ng mga pagdating sa balak, inusig ka din. Sabi ng mga kamag-anak namin, akala ko ba pinagpapala kayo dyan? My God, ano ba to? Akala pinagpapala ko dyan. Yung dala namin, basket eh. Lalagyan damit, basket. Siyempre, alam na, akala pinagpapala, lalagyan ng damit, basket. Isang araw, pagising namin, yung bunso naming anak, ayan, si Joshua, nandyan ngayon. Malaki ng tao. Pagising namin, laki ng bukol dito. And tulutan po niya mag-testimony ako naman. So, birthday ko naman. Okay lang ba? Okay lang ba? Yun naman. Pagising na sa labas kami. Ayaw ko na mangaral. Sabi ko, okay na to. Okay na to. Ayaw mangaral. Ito muna. Sideline muna ako dito sa mag-anak ko. Tinda-tinda ka. Tulong-tulong ako sa tindahan nila. Ayun, nakakain naman kami. Pagising namin, may laki ng bukol dito. Laki ng bukol, sanggol. Wala pa isang taon, mga ilang buwan pa lang. Ilang bukol. Kinabahan ako, sabi ko, naku, ito na to. Ito na. Na-decide ko agad na, palo na to. Kasi ayaw ko na nga mangaral eh. Okay naman siguro. Sisi ako sa malapay no, patawarin mo ako. Patawarin mo ako, babalik na ako. Kung tinatawag mo talaga akong worker, makita ka ng sign. Kung tinatawag mo ako bilang mga ngaral, makita ka ng sign. Laki ng bukol, talagang laki. Kakabahan ka, bata, ulo pa. Pag pinindot mo, napakatigas. Sabi nung kapitbahay, cancer yan. Ako lalo kong kinabahan. Panginoon ko, may gagamitin talaga ng Diablo, di-discourage ka. Bahala naman na Panginoon. Lord, patawarin mo ako. Bigyan mo ko ng sign. Kung tinawag mo talaga ako para mangaral, magbigay ka ng sign. Kinabukasan, pagising namin, ang bukol biglang nawala. Ha? Sabi ko, halika na, balik na tayo. Ngaral ulit, minamahal. My God. Kaya, napakabait na malapay noon. Nalabapit ako sa Malapastor. Tuwang-tuwa ang ating Malapastor. Very happy sila with Mama Dear. Anak, saan ka kasi nagpupunta? Dito ka, dinala ng Diyos. Hanggang sa pagbalik malapay noon, dito ka! Kasi minsan yung mga bato kasi ang dami eh. Si David niya, si David. Ay, sabi sa Biblia si David. Si Haring David. Hari na yan ha, anointed of God ha. Ang dami usig, sabi David, sana ibon na lang ako para ako'y makalipad. Para matakasan ko itong mga problema. Ang daming persecutions. So gawa pala ng kaawayan para hindi mo ituloy yung pinapagawa ng Diyos sa'yo. Si David yan sa Biblia. Sabi, ito makakasama ko ito. Makakasama ko sa tabernacle. Kaakbay ko sa pagpunta sa bahay ng Diyos. And yet, they persecute me. Pinagbibintangan ako ng iba-ibang mga gawain. Defabricated.
Nagpabrikit sila ng mga istorya para lang to destroy David. Pero sana maging katulad ako ng ibon, ako'y lilipad na lamang para ako'y makapagpahinga naman, sabi ni David. So, nangyayari talaga yan sa atin. Pero, doon malalaman, bandang huli, malalaman mo na may Diyos pala na nagmamahal sa iyo. Your sufferings will be exchanged with abundant blessing. Maraming pagpapala ang naghihintay pala. Kaya pala pinintulot ng Diyos yan na masaktan ka. Si David kasama sa tabernacle. And yet, yan ang gusto magpabagsak sa kanya. Pero, ang manapino lang kaya nilalapitan, Lord, bahala ka. I will serve you day and night. Anong nangyari? Bandang huli, nagtagumpay ang kabutihan, natalo ang mga kasamaan. Ganun na ganun sa atin. Para bilang anak ng Diyos, piliin mong matuwid. Kahit masakit sa iyo, choose righteousness. Piliin mong mabuti. Kahit na masakit para sa iyo, piliin mong mahal ang Panginoon. At sigurado yan, bandang huli, magpapalain ka ng lubusan ng ating mahal ang Panginoon. The book of Matthew 13, 45, 46. Ito po yung pattern na mahal. Ito po yung pattern. Bago ka pagpalain ng ating mahal. Matthew 13, 45, 46. Dito po sa aklat ng Mateo, Kabanatang 13, talata 45 hanggang 46. Gayon din naman ang kaharian ng langit ay katulad ng isang taong nangangalakal na umahanap ng magagandang perlas. At pagkasumpong ng isang mahalagang perlas, ay yumaon siya at ipinagbili ang lahat niyang tinatangkik at binili yaon. Yan. 45. Sa Tagalog. Okay, flashing. Again, the kingdom of heaven is like unto a merchant man seeking goodly pearls. Pakibilis lang yung pag-ano natin para mabilis yung oras natin. Kaya hindi naman ang kaharian ng langit ay 45. Ang kaharian ng langit ay katulad ng isang taong nangangalakal na mahanap ng magagandang perlas. So ito po'y talinhaga. Ito ang pattern gusto mo kapalain ka. Both in the spiritual, lahat ng bagay. O prosperity, materially, na mahal. Ito po yung pattern. Katulad ng humahanap, ang kaharian daw ng langit ay katulad ng isang taong nangangalakal na humahanap ng magagandang perlas. Verse 46. At pagkasumpong ng isang mahalagang perlas, ay yumaon siya at ipinagbili ang lahat niyang tinatangkilik at binili niyaon. Ha? Ang kaharian ng langit ay katulad ng isang taong nangangalakal at naghanap ng mamahaling perlas. So, explanation po dyan, yung perlas po, walang iba kundi ang church na tinutukoy. Yung lalaking nangangalakal, walang iba kundi si Jesus Christ, ang ating mahal na Panginoon. Yan po yan. Naghanap siya ng mamahaling perlas, walang iba kundi ang church. Nung nagsumpo yung church, anong ginawa niya? Pinagbili lahat ng bagay at binili. Diba? Yung mamahaling perlas. Binili tayo. Ang church po, ang mga Kristiyano, ay binili. Paano tayo binili? Higit pa sa kayamanan sa mundo. Dugo mismo ng ating mahal na Panginoon. Ang pinambayad sa atin. Yan pang explanation dyan sa talinhaga niya. Binili niya on. Ang church po ay inintulad sa perlas. Sa mamahaling hiyas. Perlas ang church. Bakit po? Bakit hindi natulad sa diamond? Bakit hindi natulad sa ginto? Ang perlas kasi ay lumalaki. Simula sa maliit ay lumalaki. Ganun din ang church. May buhay. Nagsimula sa maliit ay lumalaki. Amen? Palakpakan natin, mahal na Panginoon. At ang tanong po, paano po nabubuo yung perlas? How was the pearl is formed? Paano nabubuo ang perlas doon sa dagat, sa kabibe? Sa malalalim na dagat, doon sa malalaking kabibe, doon po makikita ang perlas. One of the most expensive jewels ay perlas.
So ang tayo, hinintulad tayo sa perlas, ang church. Paano nabuo ang perlas? Akala natin yung kabibi, pag binuksan mo, automatic may perlas. Hindi. Hindi po lahat. Yung kabibi ay may buhay yan. Kumakain yan. Nandiyan sa ilalim ng dagat, sa mga buhangin, sa batuhan, doon siya nakalubog. May mga tayo na bumubukas yan para kumuha ng pagkain. Kung anong dadaan sa kanila doon, ano man yan, mga damo o ano man yan, kakainin nila yon. Yun ang kabibi. Doon po nabuo yung perlas. May mga pagkakataon, pag bumubukas sila, may pumapasok na mga maliit na bato o buhangin, nakakain nila yun, yung bato na maliliit kaya buhangin. At alam nyo kabibi, masyadong sensitive yan. Napakasilan yung laman yan. Pag napasukan ng bato yan, nagdurugo yan. Yung perlas, yung kabibi. Nagdurugo. Na mahabang panahon, 10 years o 20 years, nagdurugo yan. Yung dugo na, dahil sa sakit na pumasok doon sa bato, sa dulot ng matigas na bagay na pumasok sa kanya, yung dugo na yan, pag lumipas ang mahabang panahon, nagiging perlas. Palakpakan natin mga Panginoon. Sa malinaw, the pearl is the product of suffering. The pearl is the product of suffering. Ang perlas ay bunga ng kahirapan. Ang church ay bunga ng kahirapan. Kung walang naghirap, wala tayo. Palakpakan natin mga Panginoon. Amen? The pattern is the same. Kung gusto mo pagpapala, tagumpay, dadaan ka muna sa hirap. Gusto mo na matagumpay na buhay, tiisin mo ang hirap. Dahil pagkatapos niyan, yan, mabubuo ang mamahaling hiyas. The pattern is the same. Ang Diyos po, galing, ang perlas ay nabuo dahil sa suffering, sa sobrang hirap na dinanas. Yan ay lumuluha yung kabibe, yung luha at dugo na naipon, yan po ang nagiging perlas. So the church is the product of suffering. Kung wala nagtiis, wala ka dito. Kung di ang mahal na Kristo nagtiis sa cross, umiyak sa sobrang hirap, nagbata ng sobrang hirap, pati dugo na buhos, kung wala yun, wala tayo. Kung walang man of God na nalangin, nag-ayun na oras gabi, hindi ka mababago, hindi ikilos ang Diyos sa buhay mo. Kaya the church is the product of suffering. Matandaan natin yan. Huwag na huwag mong sasayangin ang paglilingkod mo sa malapit. You are the product of suffering. Maraming mga umiyak sa iyo bago ka nakarating dito. Unang-una ating mga pastor, Ben Mama Dear. Sila lumuha araw at gabi, umiyak. Parang ibanghilyo makarating sa iyo na mayroong kapangyarihan. Kasi kung walang sakripisyo, walang power, hindi ka mababago, hindi maghimala ang Diyos sa iyo. Kaya the church is the product of suffering. Huwag mong sasayangin yan. Kung may mga problema, ayusin natin. Kung may mga pagsubok, ayusin natin. Ipasa Diyos natin. Bahala ang Diyos, ang mahal na Pinoon. Siya ang mag-aayos. Idaan natin sa panalangin. Hallelujah. Gawin natin ng mahinahon, mahal. Dahil mayroong Diyos na nagsakripisyo. May mahal na pastor na umiyak araw at gabi para tayo ay magsama-sama. Para tayo ay pagpapalain. Para tayo ay magmamana ng buhay na walang hanggan. Do not waste your life. Huwag mo sayangin sa mga bagay na walang kabuluhan sa mundo na ito. Open your mouth to preach the gospel. Open your mouth to praise the Lord. Open your mouth to encourage others. Magpatuto ka, palakasin mo ang iba. Yan ang inaasahan ng Diyos. Hindi mo sisirain ang iba, kundi palakasin mo because you are the product of suffering. Dahil maraming lumuha, kaya nandito ka. Huwag mong sasayangin yan. Purihin ang ating malapay. You are so precious before the eyes of God. Napakalaga ninyo. Ba tayo dito napakalaga? Kung may naman nalis ng landas, dinadaya ng kaawayan, we pray for them. Yan po ginagawa mo na pastor? Na pastor? Karap namin na pastor. Totoo ba yun, anak? Totoo ba ginawa mo to? Pag sinabi namin, wala pastor, hindi po namin ginagawa yun. Okay, I believe. Isa ka na yun, isa na wala. Ang tinitingnan niya, kami bilang manggagawa, nagsusumikap kami. Nakikita nila, araw at gabi, nagpupuri kami. Sinabi na, magpuri kayo araw at gabi. Iyon ang ginagawa namin. Sinabi, humayo kayo.
Pumunta kayo doon sa lugar, doon kayo ma-assign. Walang pagkain doon. Totoo, pagdating, walang pagkain, walang tulugan, walang damit. Pag sinabi na mga pastor mama doon kayo, mananatili kami doon. Kahit ilang taon kami doon, pag wala silang sinasabi, umuwi kami, hindi kami uwi. Sunod-sunod lang kami. Ay sinabi ng pastor, ano natutuhan ninyo sa amin? Pangaral ninyo. Di bali na sirain kayo. Huwag lang kayo magsisira ng iba. Pag mayroong nagda-down sa'yo, magpuri ka lang. Ang malapilang pagpapalain ka. Hindi ko makalimutan yan. Kaya, beloved pastor, beloved mama there, we miss them so much and we love them so much. Hallelujah. Pero yung mga aral nila, bagamat hindi nasalin natin sila, minsan nasisilayan, ang kanilang mga pangaral, nakatimo sa ating puso, magpakailan pa man. Nagpala pa rin tayo. Yung mahal, you are blessed. Nagpala ka, nandito ka. Tandaan mo yan, kung tayo may nagkakamali, tao lang tayo. Ngunit, ang mahalaga, huwag kang manatili, bumangon ka, dahil mayroong Diyos na naghihintay sa. Kahit sila Moses, sila David, ang tao lang sila. They are anointed of God. And yet, they were fallen to sin sometimes. Nagkamali sila kasala. Si David nga, sabi ng Biblia, David was a man after God's own heart. Tao na ayon sa puso ng Diyos. Nagkasala yan si David. Hindi nagbago ang Diyos ang pagtingin sa kanya. Hindi nagbago ang Diyos ang pagtingin. He is still the man after God's own heart. Kahit nagkasala siya. Bakit? Si David kasi ay bumangon, lumaya, hindi na natili sa kasalanan, bumangon at sinunod muli ang kalooban ng ating malapit. Una malapit tayo maawit sa ating malapit. Dito may mga luha tayo, may mga tears tayo. Hindi mo maiwasan yan. Sometimes you have tears. You have struggles. Pero tandaan na po natin, ang malapit na natin ay napakabait. He never changes. Hindi siya nagbabago. Pero mga tao ginamit ng Diyos sa ating mga pastor, family, beloved family, to comfort us, to defend us every now and then. Lagi tayo nilipinsan nila. Itong araw pa mga bata kami sa pastoral, we are always dependent of life parents of the Lord. Lagi ang nilipinsahan. Makita nila na tayo ay totoo, sincero, naglilingkod sa kahabagan ng ating mga. No more night. Dito, may mga gabi. Dito may mga luha. Pero pagdating sa langit, no more night, no more tears, no more sorrow. Habang tayo mawit, sabi ko, hallelujah. Puri naman po yun. Sa ating mga webcast viewers, mga baguhan, mamaya, tanggapin ninyo ang ating mga pinisus bilang sa rin kapagbitas nito. Gagaling kayo sa mga sakit, walang posible. Pagsisihan natin, lahat ng ating mga pagkukulang, kung Kristiyano na tayo, mga pagkakamali natin, alalahan natin lahat. Ang Diyos po, ang Diyos nagpapagaling. Timelessly, earth and heaven will pass away. It's not a tree. Oh
to sing the only sound is the praises to Christ our King. Slowly the names of their birth are read. There's no need to no more pain, no more tears, never crying again. Praises to the great I am. We will live in the light of the risen Lamb, and no more night, Yes, hallelujah! no more pain, no more tears, never crying again. Praises to the great I am. We will live in the light of the risen Lamb. Sing over them. There's a mansion prepared just for me, where I shall live with the Savior eternally. No more nights, no more pain, no more sin, never crying again. Patawaran mo kami sa Says to Magagatas, magagatas sa Magagatas, Jesus! we will live in the light of the risen Lamb. Never crying again. Praises to the great I am. We will live in the light of the risen Lamb. Purihin natin Panginoon. Malampagan natin na malakas! Ating Diyos na magabait. Hindi nagpapag. Hindi nagkilan. Minsan tayo nagbabago. Ngunit ang mahal na Panginoon hindi nagbabago sa atin. Hallelujah! 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 Thank you, Jesus. Thank you,
Ang mga nagtitiis, sinasaklian mo na maraming pagpapala. Kaya pinagpala kayo. Dahil kayo maraming dinaanan ng mga kahirapan. Marami kayong dinaanan ng mga pagsubok. Kaya ngayon ang panahon na pagpapalain na kayo ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah! 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 Kung wala po mga baguhan, manalangin tayo sa lahat ng iyong mapangailangan sa malapit. Wala imposible sa ating malapit ni Jesus. Lahat ng bagay kaya niyang gawin na mahal. Lahat ng mga may sakit, ilagay yung mga kamay sa ulo ninyo. Na may problema, itaas pa yung dalawang kamay. Kaya po maglutas na ating malapit. Basta nagpupumilit ka, hindi ka paiyain ng ating malapenoon. Alam ko iba sa inyo may mga may sakit na malubha. Basta nagpupumilit ka, nagsusumamo ka, pinipilit mo malapenoon, isang araw, tutugunin ka. Tutugunan ang mahal na Panginoon. Sapagkat sa Diyos na napakabait. Hallelujah! Magaligin mo sila, malapit walang posible sa iyo. Mga problema nila, problema sa pamilya, sa anak buhay, problema sa paglilingkod, ikaw po maglutas. Sa pangalan ni Jesus, in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Problem be solved. Sickness be healed. In the name of Jesus, aming sinasaway. Lahat ng gawa ng kaaway. Demonyo ng cancer, leukemia, diabetes, COVID, mga kahirapan, mga problema sa anak buhay. Lumayas ka ngayon din sa anak ng Diyos. In Jesus' name, sickness be healed, be healed. Problem be solved. In Jesus' name, in Jesus' name. In the name of Jesus, be healed. In Jesus' name. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Naniwala ba kayo magaling na kayo na mahal? Itas ang kamay, naniwala. At pinagpala, itas ang dalawang kamay. Sumigay tayo 3 beses. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Uli natin, malapit naman. God bless you so much na mahal. Ako po natin sandali sa ating mga announcement. Tuloy-tuloy po ang ating live streaming. Tuwing Miyerkules, Biyernes, at saka Linggo na mahal. Yan po, oras natin pag Miyerkules, 1:00, ang umpisa. Pag alas 10 naman ng gabi sa ating prayer, pag Linggo, alas 9 ng umaga, ang umpisa ng ating pananambahan. Tuloy-tuloy ba ating pananambahan? Titigil lang po tayo pag tayo nasa pili natin, mga Panginoon. Mahal, sa Sunday Holy Supper po natin, na mahal, kasama po natin mga outreach stations po natin dito sa Baliwag, Bulacan, Candaba, and San Ildefonso. Puri naman na Panginoon, kasama po natin sa Linggo, na mahal, huwag po tayong mabsent sa ating mga panambahan. Puri natin mga Panginoon. Tuloy-tuloy ito ating panambahan at sa webcast natin tuloy-tuloy. God bless you so much. Puri naman mga Panginoon, tayo dumako na sa ating pansamantalang paghiwalay. Beloved Brother Orlando Magaling, sa ating pansamantalang paghiwalay. Tumayo na po tayo para sa ating closing prayer. Hallelujah. Amen. Praise God. God bless po. Beloved of you, mga minamahal tayo magkasama na lang para sa ating pansamantalang pagtatapos. Dakilang Diyos sa mga banal sa kataas-taasan, Diyos na makapangyarihan sa lahat sa pangalan aming pinamamahal Panginoon Jesus. Sa unat dalaan po namin, beloved Honorable Pastor Wildes Almeida, minsan pa mga panon, kami nagpupuri, papasalamat sa tagumpay na pinagkaloob mo po sa aming banal na gawain, sa aming Wednesday midweek service. Maraming salamat sa paglangas mo po. Mula po pasimula hanggang sa huling bahagi. Maraming salamat po sa pagkilos ng iyong matamis ng banal na presensya sa aming kalagitnaan at tigit sa lahat.
sa iyong banal na salita na namin napakinggan ngayong araw na ito. Minsan pa mga panahon kung paano niyo po kami pinag-ingatan patungo sa panalagawan ito. Gayon din po ang aming dalangin na pag-ingatan po ang bawat isa hanggang kami makauwi sa kanilang mga tahanan. In Jesus' name, amen and amen. Praise the God Lord. bless you, minamahal. We love you so much. Or there is Jesus loves you more. Purihin natin.